Magandang umaga sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating magiging bagong aralin at tatalakayin ito, magkakaroon muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral. Bigyan niyo po sila ng talino, lakas at malinaw na isipan upang maunawaan nila namin ang aming mga aralin at aming tatalakayin sa umagang ito. Ito lang po ang aming hinihiling. Maraming salamat po. Amen. Holy Spirit. Amen. So muli, magandang umaga sa inyong lahat. Bago natin simulan at talakayin ang ating magiging bagong aralin sa umagang ito, ay magkakaroon tayo ng tatlong layunin. Ang tatlong layunin na ito ay kinakailangan nating matamo pagkatapos ng ating klase. So ano ba ang ating tatlong layunin? Una, nasusuri ang nilalaman ng sanaysay. Ikalawa, na iuugnay ang akda sa mga isyong nangyayari sa kasalukuyan. At pangatlo, nakagagawa ng slogan tungkol sa pandaigdigang pananaw ng isang African. Malinaw na ang ating tatlong layunin, ay sisimulan na natin ang ating bagong aralin. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa sanaysay mula sa Africa. At ang ating magiging akda at tatalakayin sa umagang ito ay ang talumpati ni Dr. Coffee A. Buseya na isinalin ni Arlene P. Formentera. So, ang kanyang talumpati ay isinalin ni Arlene Formentera na pinamagatang ang pandaigdigang pananaw ng isang African. Upang inyo akong masundan at upang mas malinaw sa inyo ang ating akdang tatalakayin sa umagang ito, maaari niyong buksan ang inyong mga aklat sa Filipino na ito ay nasa pahina 219 o 219 upang mas malinaw sa inyo ang ating tatalakayin. So, ang unang bahagi ng talumpati ni Dr. Buseya na isinalin lamang ni Arlene P. Formentera ay ganito. Ang ating paksa ay nakatuon sa pandaigdigang pananaw ng Afrika, na bagamat napakaraming konseptong panrelihiyon at pagpapahalagang panlipunan na laganap dito, mayroon ding mga pagkakaiba sapagkat marami at hindi lamang iisa ang lipunang ito. Hindi mabilang ang pagkakahiwalay na mga komunidad sa malawak na kontinente ng Afrika na kung saan ay magkakaiba at ang kalagayan sa buhay at maging ang karanasan. So, ibig sabihin, ang paksa ni Dr. Coffee Buseya ay nakatuon sa pandiigdigang pananaw ng Afrika. Bagamat, ngunit, hindi ito nangangahulugang sakop niya lahat ng komunidad at lipunan sa Africa, dahil alam naman natin na ang Africa ay isang kontinente. Ito ay pinagkakalooban ng maraming komunidad at maraming lipunan. So merong magkakaiba ang kanilang paniniwalang panrelihiyon o konseptong panrelihiyon at ang kanilang mga karanasan at kalagayan sa buhay. At ang ikalawang bahagi, ang mga paniniwala tulad ng animismo, ang konsepto ng mga multo maging espiritu, politeísmo at mahika ay ilan sa mga karaniwang padron na siyang makabuluhang gabay sa pag-unawa ng ilang partikular na komunidad sa Afrika. So, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ni Dr. Coffee Buseya na ang animismo, ang konsepto tungkol sa mga espiritu, politismo at mahika, ito ang magiging gabay natin upang maunawaan natin ang pananaw ng pandaigdigang pananaw ng mga African. Ngunit ano ba ang animismo? Ang animismo, ito ay ang paniniwala na lahat ng bagay sa kalikasan o maging ang ilog, bundok, bato, kahit anong bagay dito sa mundo, kahit pa ang mga nilalang na hindi natin nakikita sa ating mga mata, ay merong espiritu o kaluluwa. So, ang animismo ay paniniwala na lahat ng bagay dito sa mundo ay
merong kaluluwa at ito ay isa sa mga pinakamatandang paniniwala o relihiyon. At pag sinasabi na rin naman nating politeísmo, ito ang paniniwala sa maraming Diyos. So pag sinasabing politeísmo, ito ang paniniwala sa mga maraming Diyos. At mahika, alam naman natin kung ano ang mahika, ito ay magic. So isa lamang ito na mga gabay natin upang mas maunawaan natin ang mga paniniwala ng mga ilang komunidad sa Africa. So lahat ng tao ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa mga kababalaghan o mystery. Ngunit kung anong itinuturing na iba sa pangkaraniwan, kung anong naipapaliwanag sa tulong ng karanasan ng mga tao, gayon din ng pag-aaral at pagmamasid ay magkakaiba sa iba't ibang komunidad. Ang mga Europeo sa Africa halimbawa ay naniniwalang ang mga bagay ay nangyayari sanhi ng mga natural na kadahilanan na batay sa kanilang kaalaman siyentipiko higit sa pag-uugnay nito sa mga paniniwalang supernatural. So, ibig sabihin, alam naman natin na lahat tao ay mayroong iba't ibang paniniwala at ito ay nakabase sa kung ano ang ating karanasan, kung ano ang ating kinalakihan. Kagaya na lamang daw sabi ni Dr. Buseya sa mga Europeo at African na ang mga Europeo ay naniniwala na lahat ng bagay na nangyayari dito sa ating mundo ay dahil sa mga natural na phenomena o natural na kadahilanan na naaayon sa siyentipikong eksplanasyon. At ngunit sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na hindi ito nangangahulugan na ang mga Europeo sa aking paniniwala ay humahantong sa maling konklusyon na ang mga African ay walang konsepto ng sanhi. Subalit nangangahulugan lamang itong ang paniniwala ng mga Europeo sa mga supernatural ay higit na kaunti. So ibig sabihin, ayon kay Dr. Coffee Buseya, hindi nangangahulugan na dahil sa paniniwala ng mga Europeo na lahat ng bagay dito sa mundo ay nangyayari dahil sa natural na kadahilanan o natural na phenomena. Hindi ito nangangahulugan na ang mga African ay walang konsepto ng sanhi o wala silang kaalaman pagdating sa konsepto ng sanhi. Sadyang hindi ganon kalalim ang kaalaman ng mga Europeo pagdating sa mga supernatural na mga pangyayari. Dahil ang mga Europeo naniniwala sa mga natural na kadahilanan o phenomena, ngunit ang mga African naman ay naniniwala na ang mga bagay dito sa mundo ay nangyayari dahil sa mga supernatural na pangyayari. At ito ay sa kadahilan ng ang mga Europeo ay may malawak lamang na kaalaman sa mga natural na phenomena. Yun ang sinabi ko kanina. Naniniwala ang mga African sa dakilang may likha na siyang gumawa ng mundo maging ang lahat ng narito. So, kung ang mga Europeo raw ay naniniwala sa mga natural na sanhi o sa mga siyentipikong eksplanasyon, ang mga African naman ay naniniwala sa dakilang may likha o ang Diyos. Naniniwala sila na ang Diyos ang lahat ng gumawa ng nandito sa ating mundo. At ang konseptong tungkol sa may likha ay nag-iiba-iba, subalit naniniwala ang lahat na siya ay makapangyarihan, pawang mabuti at mapanganib. Ang paniniwalang ito sa dakilang lumikha na lubos na makapangyarihan ay may kaugnayan din sa paniniwala sa iba pang mga Diyos na may taglay ring kapangyarihan na maaaring mabuti at mapanganib. Ang mga naturang Diyos hindi man magtataglay ng katawang lupa, subalit ang kanilang mga pag-uugali, pagpapahalaga, maging pag-iisip ay tulad ng sa mga tao. Ayon kay Dr. Coffee Buseya, ang konsepto raw ng mga African pagdating sa dakilang may likha
ay iba-iba. Kaya nga ng sabi ko kanina na ang Africa isang kontinente. So, ibig sabihin, maraming komunidad, iba't ibang komunidad, iba't ibang lipunan, iba't ibang paniniwala. Ngunit nagkakaisa sila sa paniniwalang ang dakilang may likha ay makapangyarihan at pawang mabuti at mapanganib. So, ibig sabihin, naniniwala sila na ang dakilang may likha ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit, hindi lamang sila naniniwala sa isang Diyos. Naniniwala sila sa maraming Diyos. At ang mga Diyos daw na ito ay nagtataglay rin ng kapangyarihan kagaya ng dakilang may likha at ito rin ay mabubuti at pawang mapanganib. Ito man ay hindi raw nagkakaroon ng katawang lupa o ito raw ay hindi nagiging tao kagaya ng mga African o kagaya natin, subalit sila raw ay may pag-uugali kagaya ng tao at meron din silang pagpapahalaga maging pag-iisip kagaya ng mga tao. At sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na pinagtutuunang pansin nila ang mga kilos ng tao. Nais nila ang atensyon ng mga ito at nagagalak sa tuwing binibigyang papuri at nalulungkot kapag hindi nabibigyang pansin. Kaya nilang paunlarin ang kaagapay ng tao batay sa layunin at pangangailangan ng lipunan. Kaya nilang patubuin ang mga tanim, pag-ibayuhin ang lupang tanim, ang mga hayop maging ang tao, pagtibayin ang mga nailatag na batas, at parusahan ang mga tumataliwas sa itinakdang tuntunin ng lipunan. Ang kaparusahan ay maaaring maghatid ng kamalasan, karamdaman, hindi kaya'y kamatayan. So, ibig sabihin, sinasabi ni Dr. Coffee Buseya na ang mga Diyos raw na ito ay pinagtutuunan nilang pansin ang mga kilos ng tao dahil gusto nila ang atensyon na ibinibigay ng mga tao. Nagiging masaya, nagagalak sila kapag binibigyan sila ng papuri ng mga ito at nalulungkot sila kapag hindi sila binibigyang pansin. At sinasabi dito na kaya raw nilang paunlarin ang kaagapay ng tao batay sa kanilang layunin at pangangailangan ng lipunan. At sinasabi rin dito na lubos na makapangyarihan ang mga Diyos na ito kasi kaya nilang patubuin ang mga tanim at kaya nilang patibayin ang mga batas at kaya rin nilang magbigay ng parusa sa mga taong hindi sumusunod o tumataliwas sa mga itinakdang tuntunin ng kanilang lipunan. At nagbibigay sila ng kaparusahan. Ano ang mga kaparusahang ito? Naghahatid sila ng kamalasan, ng karamdaman at hindi naman kaya'y maging kamatayan. At sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na hindi maitatatuang mabuti ang mga Diyos. Subalit, mayroon din silang iba't ibang pag-uugali at kung minsay mapanganib at mapanira. Ang ugnayan sa pagitan ng mga Diyos at tao maging ng Diyos sa kapwa Diyos ay naiaangkop sa ganitong sitwasyon. Nakikipag-usap ang mga Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pari. Maaring nangangako, nagbabala, nagagalak, maging nagagalit, nakikinig sa panalangin ng mga tao, tumatanggap maging tumatanggi sa mga alay at nangunguna sa mga ritual na dinadaluhan ng mga nananampalataya. So, sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na sa kabila ng mga kaparusahan na yon na ibibigay ng mga Diyos kagaya ng kamalasan, karamdaman, kamatayan, hindi rin natin mapagkakailan na mabubuti ang Diyos at meron din silang iba't ibang pag-uugali kagaya nating mga tao na minsan mapanganib at mapanira. Ngunit nakikipag-ugnayan raw ang mga African, ang mga tao sa Africa sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pari. Dahil ang sinasabi dito ni Dr. Coffee Buseya na nakikipag-usap daw, nakikipagkomunikasyon ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga
pari. Sa pamamagitan ng kanilang pari na ipapahayag ng Diyos na ang kanilang mga pangako, ang kanilang babala, kung sila ba ay nagagalak o ba ay nagagalit. Nakikinig daw rin sila sa panalangin ng mga tao at tumatanggap o tumatanggi sa mga alay ng mga tao at sila rin ang nangunguna sa mga ritual na dinadaluhan ng mga nananampalataya. So ang gumagawa ng lahat ng yon ay ang pari dahil naniniwala sila na ang pari ang nagiging daan sa pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon nila sa kanilang mga Diyos. At sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na maging ang kalikasan ay may taglay ring kapangyarihan, gayon din ang mga pangingisda, paghahayupan at iba pang mga gawaing pangkabuhayan. Kakikitaan ng kaalaman ang mga African sa natural na phenomena. So sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na pati ang mga kalikasan ay makapangyarihan, gaya ng pangingisda, natural na nasa ilog o dagat ang mga isda, o ang paghahayupan o pagpangaalaga ng hayop o maging sa anumang mga gawaing pangkabuhayan. At dinidiin rin dito ni Dr. Coffee Buseya na kakakitaan rin natin ng kaalaman ang mga African sa natural na phenomena. At dagdag pa niya, ang tanging pagkakaiba lamang ay ang pagiging higit na maalam sa pag-unawa sa kalikasan kaysa sa mga African, sapagkat kaya nilang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa siyentipikong paraan. So ibig sabihin daw, sabi ni Dr. Coffee Buseya, meron rin namang konsepto ng mga natural na phenomena ang mga African, subalit masigit na mas malalim, masigit na mas maalam at masigit na mas nauunawaan ng mga African ang kalikasan o ang mga supernatural na mga pangyayari o paniniwala kaysa naman sa mga siyentipikong paraan. Kasi hindi gaanong ganon kalawak ang kaalaman ng mga African pagdating sa siyentipikong paraan o paniniwala. Subalit may ilang pagkakatulad din ang dalawa. Kapag nag-aalay ang mga African ng itlog sa puno o kaya'y pagkain sa kanilang mga yumaong kaanak, hindi ito nagpapahiwatig ng walang kaalaman sa bagay-bagay. Subalit, ang paniniwalang sa kabila ng mga ito ay ang makapangyarihang sumasaklaw rito. Nauunawaan ito ng mga nakakaalam sa pilosopiyang kanluranin. So, ibig sabihin, sinasabi ni Dr. Coffee Buseya na subalit daw merong pagkatulad ang dalawa, kagaya na lamang ng ang mga African ay nag-aalay ng itlog sa mga puno o hindi kaya ay nag-aalay sila ng pagkain sa kanilang mga yumaong kaanak, hindi ibig sabihin nito o hindi ito nagpapahiwatig na walang kaalaman sa bagay-bagay ang mga African, kundi subalit naniniwala lamang talaga sila sa sumasaklaw rito o naniniwala sila sa mga makapangyarihang nilalang sa kanilang paligid. At ito ay nauunawaan ng mga nakakaalam pagdating sa pilosopiyang kanluranin. At sa kabilang banda, ang mga African na may ibang pagtingin sa mga ito ay malimit na nabibigyan ng ibang interpretasyon na pinaniniwalaan sa metapisikang kanluranin na binubuo ng dalawa ang mundo. Mundo iyan, hindi yan munda. Mundo, ang kaisipan at bagay, at ang tao sa kaluluwa at katawan. So, sinasabi ni Dr. Coffee Buseya na sa kabilang banda daw, meron pa ring mga Africa na iba ang pagtingin o hindi ganito ang paniniwala. So, ibig sabihin, nabibigyan rin sila ng iba pang interpretasyon. At sinasabi rin dito na ang mga paniniwala sa metapisikang kanluranin na ibig sabihin ay ito ay isang sangay ng pilosopiya na nag-aaral sa fundamental na aspeto ng realidad na lampas sa pisikal o material na mundo. At ito ay binubuo raw ng dalawang mundo, ang kaisipan at bagay at ang tao sa kaluluwa at
katawan, na sinasabi rin ng iba na ang bagay ay totoo at ang kaisipan ay isang ilusyon. So, sinasabi daw ni Dr. Coffee Buseya na ang bagay raw, sinasabi ng mga tao na ang bagay raw ay totoo at ang kaisipan ay ilusyon lamang. Samantala, pinanghahawakan ng iba na ang pawang ang mga kaisipan at bagay ay kapwa material at mental. Ngunit ang iba rin daw, kung naniniwala ang iba na ang bagay ay totoo at ang isipan ay isang ilusyon, meron din namang ibang naniniwala daw na ang kaisipan at bagay ay kapwa mga material o mga nahahawakan material na bagay at mental. At ang mga African, sapagkat hindi gaanong maalam sa ganitong mga bagay, sabi ni Dr. Coffee Buseya, ay kumikilos ayon sa kanilang pagkakaunawa sa kalikasan. So, ang mga African ay walang gaanong kaalaman pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya naman, kumikilos o ginagawa nila ang kanilang kinakailangang gawin ayon sa kanilang pagkaunawa sa kalikasan. At sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na isang malawakang paniniwala ukol sa mga tao o laganap sa Africa, ang tao ay binubuo ng material at hindi material na bagay. Ang tao ay isang biyolohikal at espiritual na nilalang. Ang kamatayan ay hindi hangganan ng tao. Malawak ang konsepto ng mga African patungkol sa kaluluwa. At dito naman sinasabi ni Dr. Coffee Buseya na ang mga African daw, naniniwala sila na ang tao ay binubuo ng material at hindi material na bagay. At ang tao daw ay nabubuo ng biyolohikal at espiritual na nilalang. Sinasabi na ang mga tao ay mga biyolohikal at espiritual na nilalang at ang kamatayan daw ay hindi hangganan ng isang tao, kundi dahil malawak ang konsepto ng mga African patungkol sa kaluluwa. Katulad na lang raw ng mga Ashanti ayon kay Dr. Buseya. So, ang mga Ashanti ito ay mga tao sa lugar na isang komunidad sa Africa. So, ang halimbawa, sinasabi ng mga Ashanti daw, ang tao ay isang nilalang na namana ang dugo mula sa kanyang ina na nagbibigay sa kanyang karapatan maibilang sa kanilang angkan maging ang tungkulin bilang isang mamamayan. So, ayon daw sa mga Ashanti, ang tao daw ay isang nilalang na ang dugo ng isang tao ay nanggaling sa kanyang ina. At ang dugo na iyon, yun ang magiging gabay ng isang tao o yun ang magiging basihan kung ano ang kaniyang tungkulin sa kanilang lipunan. At iyon rin ang magiging basihan kung ano ang kanyang magiging kanyang tungkulin sa kanyang mga mamamayan. At sinasabi rin dito na ni Dr. Coffee Buseya na sa aspektong espiritual, tinatanggap ng tao ang dalawang handog na espiritu na siyang nagtatakda ng kanyang pag-uugali at pagkatao na nagmula sa kanyang ama. So, ibig sabihin, kung ang dugo raw ng mga tao, ayon sa mga Ashanti, ay nagmula sa ina, ang espiritu ng pag-uugali at pagkatao naman ay nagmula sa kanilang ama. Ngunit, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang walang kamatayang bahagi ay tinatanggap direkta mula sa dakilang lumikha. So, ating paikliin, no? Para sa mga Ashanti, ang dugo ng mga tao raw ay nagmula sa kanilang mga ina. Ibig sabihin, ang dugo na yon ang magiging basihan, yun ang magiging gabay ng isang tao kung ano ang kaniyang magiging tungkulin sa kanyang lipunan at sa kanyang mamayan, ang dugo na nagmula sa kanyang ina. Ngunit pagdating naman sa kanyang espiritual na pag-uugali at pagkatao, ito ay nanggaling sa kanyang ama.
At ang kanya namang kaluluwa ay nagmula, ang kanyang kaluluwa kung saan ito ang bahagi na walang kamatayan, ito ay nagmula sa dakilang lumikha. Yun ang paniniwala ng mga Asyante. Ang ikalawa naman ay ang mga Dahomey. So, ang mga Dahomey, ito pa rin ay isang komunidad na nagmula sa Africa at ang mga tawag sa mga taong ito ay Daho. Ang tawag sa kanilang lugar ay Dahomey. At sinasabi dito, ayon kay Dr. Coffee Buseya, na tulad ng sinasabi ng mga Herskovit, lahat ng mga tao ay mayroong hindi bababa sa 3 kaluluwa. At ang mga lalaki sa hustong gulang ay may 4. Ang unay nagmula sa kanilang nuno at ang tagapagbantay ng kaluluwa ng bawat individual. Ang ikalaway ang personal na kaluluwa, samantalang ang ikatlo ay ang maliit na bahagi ng may likha na nananahan sa bawat katawan ng tao. So, ayon sa mga Herskovit, na ang Daho raw ay may hindi bababa sa 3 kaluluwa. Ang unang kaluluwa ay nagmula sa mga ninuno ng mga African. At ang ikalawang kaluluwa naman ay ang kanilang personal na kaluluwa. At ang ikatlong kaluluwa naman, ito ay ang maliit na bahagi ng kaluluwa na nagmula sa may dakilang may likha na kung saan nananahan ito sa katawan ng mga African. At ayon naman sa pananaw ng mga Eyo-American, ang unay ang pisikal na aspeto ng tao. Ito daw ang unang kaluluwa. Ayon naman ito sa Eyo-American na ito ay ayon sa mga Eyo-American na ang mga Daho raw, ang unang kaluluwa nila ay ang pisikal na aspeto ng tao. At ang ikalawa naman ay ang kanyang pag-uugali at ang ikatlo ay ang kanyang pag-uunawa at intuition hinggil sa mga bagay-bagay. At ang pang-apat kung saan ito ay taglay lamang ng mga lalaking nasa hustong gulang, ito ay ang kanilang konseptong kapalaran. At ang bahaging ito raw ay hindi lamang nakatuon sa mga ugnayan sa mundong ito, kundi maging sa maging kapalaran ng kanyang pamilya, sapagkat naniniwala raw ang mga Daho na kapag dumating sa hustong gulang ang mga lalaki, hindi niya mararanasan ang tunay niyang kaganapan kung wala ang taong naging bahagi ng kanyang buhay. So, ibig sabihin, ayon sa Euro-American, ang merong 4 na kaluluwa ang mga Daho. Ito ay ang pisikal na aspeto ng tao, ang pag-uugali ng tao, at ang ikatlo naman ay kung paano nauunawaan o pag-unawa ng mga tao sa intuition hinggil sa mga bagay, at ang pang-apat naman ay ang mga-apat naman kung saan ito ay tinataglay lamang ng mga lalaking nasa hustong gulang ay ang kanilang konseptong kapalaran. So, ang pagdating sa konsepto ng kaluluwa ng mga Daho, ito ay parang mas komplikado kaysa sa mga Asyante. At sinasabi rin ni Dr. Coffee Buseya na makikita sa dalawang ibinigay na halimbawa ang paniniwala ng mga African hinggil sa tao sa pangkahalatan ay nakatuon sa pagiging bahagi ng isang pangkat higit sa pagsasarili. Ang pagiging bahagi ng anumang pangkat ay nagpapatuloy hanggang sa kamatayan, maging sa buhay pagkatapos nito. Ang mga namayapa, ang mga nangabuhay, at ang mga hindi sumusunod na henerasyon nakabilang sa isang pamilya, na maging ang konseptong ito ay binibigyang tuon sa bawat institusyon, gayon din sa mga ritual. So, ibig sabihin, sinasabi raw na pinapakita sa dalawang halimbawa ang mga Ashanti at Dahomey ang mga pananaw ng African hinggil sa pangkalahatang nakatuon sa
pangkalahatang nakatuon ito hindi lamang sa pansarili. So ibig sabihin ang dalawang halimbawang iyon ay iyon ang mga halimbawa na ang bawat African ay hindi sila naniniwala sa sariling paniniwala lamang nila, kundi naniniwala sila base sa paniniwala ng kanilang komunidad at sa kanilang mga kinalakihan. Ayon kay Dr. Kofi Buseya, ang pag-unawa ng tao sa mundo ay makikita sa kanyang pang-araw-araw na gawain, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa mga pakikiisa o hindi sa mga ritual. So ayon kay Dr. Kofi Buseya na ang pag-uunawa daw ng mga tao pagdating sa mundo ay nakikita natin sa kung ano ang pang-araw-araw na gawain o sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kapwa-tao at sa pakikipag-isa o hindi naman kaya ay sa mga ritual na nagaganap. At sinasabi rin niya na ang bahaging sosyolohikal na relihiyon, maging kosmolohiya, ay nakatuon sa mga damdamin at namamasid na pag-uugali sa mga material na bagay, maging sa mga simbolo at ritual na maiuugnay sa mga naturang paniniwala. So sinasabi ni Dr. Kofi Buseya na sa bahagi daw sosyolohikal, kung saan ang sosyolohikal ito ay tumutukoy sa anumang bagay na may kaugnayan sa sosyolohiya o agham panlipunan na nag-aaral sa mga grupo ng tao na nag-uugnay ng istruktura ng lipunan at mga institusyon. At pag sinasabi rin naman nating kosmolohiya, ito ang pag-aaral sa pinagmulan at istruktura ng universo o ating universe. At sinasabi dito na ang dalawang ito ay nakatuon sa damdamin at namamasid na pag-uugali sa mga material na bagay, maging sa mga simbolo at ritual na naiuugnay sa mga naturang paniniwala. Ayon pa rin kay Dr. Kofi Buseya, ito na ang kanyang huling bahagi ng kanyang talumpati na kung saan ay isinalin lamang ni Arlene P. Formentera. Ito ang kanyang huling bahagi ng kanyang talumpati. Ang aking mga tinuran ay magsisilbi lamang gabay. Batid ko ang ilang kakulangan, subalit hindi ko maibabahagi lahat ng detalye na nauukol sa bawat komunidad sa Afrika. Hindi saklaw ng aking oras maging kaalaman. Sapat na ang aking ibinahagi, naniniwala akong naihayag ko na ang mahabang suliranin. So, ibig sabihin, sinasabi ni Dr. Kofi Buseya na ang kanya daw mga tinuran o ang kanyang mga sinabi ay magsisilbing gabay natin upang maunawaan natin ang pandaigdigang pananaw ng mga African. Batid daw niya na kulang pa ang kanyang mga binahagi at hindi yon ang lahat ng detalye ay kulang daw, ngunit alam niya rin daw na ito ay hindi saklaw ng kanyang oras at maging kaalaman, ngunit ang kanyang mga tinuran ay magiging silbing gabay na natin upang maunawaan natin ang pandaigdigang pananaw ng mga African. At sinasabi rin ni Dr. Kofi Buseya na sapat na ang kanyang mga binahagi at upang mailahad niya raw ang mga suliranin ng mga African pagdating sa paniniwala. At sinasabi rin ni Dr. Kofi Buseya na pinanghahawakan ko ang aking paniniwalang magkakaiba man ang kultura maging pagpapahalagang moral, lahat ng ito ay nararapat na makatatanggap ng panghalatang pagkilala at pagtanggap. So, pinanghahawakan niya ang kanyang paniniwala na kahit daw magkakaiba ang paniniwala nating lahat, ay kinakailangan natin na tanggapin nararapat daw na tanggapin natin at pahalagahan natin ang ating iba't ibang paniniwala at ang ating iba't ibang kultura. At sinasabi pa niya na ang pag-unawa ng sanlibutan ay nararapat na maging makabuluhan sa kanilang kultura, mapakristiyanismo man o nabibilang sa ibang relihiyon. Sinasabi ni Dr. Kofi Buseya na ang pag-unawa nating lahat
ay nararapat na maging kabuluhan. Dapat ito ay bigyang pansin at dahil ito ay tungkol sa ating kultura. So bigyan nating pansin at pagpapahalaga ang ating sariling paniniwala at ang ating kultura. Kung kahit pa ano ang ating paniniwala, maging Kristiyano man tayo o nabibilang sa ibang relihiyon. At ito ang kanyang huling sinabi. Bawat tao'y dapat na maunawaan na ang bawat kultura ay bigay ng may kapal, na iyo'y bahagi ng kanilang buhay. So, kailangan daw nating maunawaan na lahat ang bawat kultura na ating pinalakihan, bawat paniniwala na ating pinaniniwalaan, ito ay bigay ng ating Diyos. Ito ay binigay ng dakilang may kapal na ito ay nagiging bahagi ng ating buhay. Ito ay ating tanggapin ng lubos. Madaling sabi, hinihimok ni Dr. Coffee A. Buseya ang mga Aprikano, hindi lamang ang mga Aprikano, maging tayo, mga mamamayan sa naninirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo, na kailangan nating pagyamanin at yakapin ang ating sariling kultura at paniniwala. Kailangan nating hindi ikahiya kung anuman ang ating mga paniniwala, kung anuman ang ating kinalakihan na mga kultura at tradisyon. At ito rin ay kinakailangan rin natin na tanggapin rin ang ibang kaalaman o ibang paniniwala ng ibang tao. So hindi lamang na ating isaisip at idiin sa ating mga isipan na dahil ito ang ating paniniwala ay ito ang tama. Hindi. So, kailangan yakapin natin ang ating sariling paniniwala, kultura at tradisyon, gayon din ang pagtanggap ng ibang kaalaman. So, yun ang nais na ipahiwatig ni Dr. Coffee Buseya sa kanyang talumpati, na ang kanyang pananaw ay isang mahalagang aral tungkol sa identidad, kasaysayan, at sa pagsulong ng isang bansa nang hindi nawawala ang sariling pagkatao. Ngayon, sana ay marami kayong natutunan sa ating tinalakay na ang pandaigdigang pananaw ng isang African. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang maikling pasulit. Bibigyan ko lamang kayo ng tag-iisang minuto bawat katanungan. So, kumuha kayo ng sangkapat na papel, lagyan ninyo ito ng inyong pangalan, taon, seksyon, at petsa. So, ipapakita ko lamang dito sa aking presentasyon ang magiging maikling pasulit ninyo. So, bawat tanong ay bibigyan ko kayo ng tig-iisang minuto. Ang inyong mga sagot ay isusumitin ninyo sa akin sa araw ng Martes. So, hanggang sa ating pagkikita, magandang umaga sa inyong lahat.